Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Title, Gatchalian Defense Senate Leadership Shift, yung reorganization noong June 3. Legal daw yun, sabi ni Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian said on Sunday that the law is clear and stressed the importance of relying on those with sufficient legal expertise following Senator Alan Peters Cayetano's remarks on Senate leadership. In a post on X, Gatchalian cited the June 3 Senate session where 12 senators were present and a quorum was declared based on the 1949 Supreme Court ruling in Abilino versus Cuenco, which held that an absolute majority may constitute a constitutional quorum under certain circumstances. He noted that all Senate positions were declared vacant during the session, after which he was elected Senate President temporary and committee leadership were reorganized. Okay, so legal daw yun. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. I hope itong grupo ni Gatchalian, Soto, Tulfo at iba pa, i-monitor nila ang reaksyon ng taong bayan sa social media. Kasi makikita mo dito yung number of people who reacted, ilan ang tumawa o galit. So yung tumawa o galit, hindi naniniwala kay Gatchalian. Mas naniniwala sila kay Cayetano. Yung nag-like naman o nag-love, naniniwala dito kay Gatchalian. So, tingnan natin yung percentage. Gaano kadami ang taong bayan na naniniwala dito kay Cayetano, gaano kadami rin ang naniniwala dito kay Gatchalian. Dito mo makikita 24,000 ang nag-react sa post na ito. 21,000 ang tumatawa, hindi naniniwala kay Gatchalian, tinatawanan lang. 369 ang galit. 1,600 lang ang nag-like kay Gatchalian. Percentage-wise, nasa 90%. 90 to 95% mas naniniwala na ang tunay na leader sa Senado ay si Senate President Cayetano. I'm sorry. Pero, klaro. Ano sinasabi ni Gatchalian na ang Malacanang nagsalita na kinikilala ako ang acting Senate President. Ang House of Representatives nagsalita na, syempre, mga kakampi nyo sila self-serving yan. Ano yan? IBP nagsalita na, those are just their opinions. Maraming ang nagre-reklamo na members ng IBP, mga different chapters all over the country, nagre-reklamo na sabi nila, we were not consulted on the position of IBP. So kaya opinion lang yon. Loadin kayo dyan. Napaka-clear. Hindi ako abogado. Kailang, ang 1987 Constitution, napaka-simple ang nakalagay. Ang quorum sa Senado is 13. Ano yung sinasabi nilang 12? Kanina may nabasa akong post and I believe it. Yung nangyari, I think, February of 1949. Nag-session ang Senado, 22 ang present. Ibig sabihin, there's a quorum. Nagsimula na ang session. Mamaya-maya, itong si Abilino at siyam niyang kasama nag-walk out. So, 12 na lang ang naiwan. Ganun po ang nangyari noong February of 1949. Nung magsimula yung session, may klarong quorum na 22. Nung nag-walk out, 12 na lang naiwan. Kaya sinasabi ng Supreme Court sa kanyang desisyon na pwede na yung 12 na iwan kasi nga continuation lang yung session. Hindi naman initiation. Iba ang initiation, iba ang continuation. Iyon pala ang nangyari. May klarong quorum nung nagsimula sila dahil 22. Nawala yung 10 dahil nag-walk out, 12 na lang naiwan. Yun. Pwedeng ituloy, sabi ng Supreme Court. Okay? So, hindi mo pwedeng i-apply ang Abilino doctrine na nangyari noong 1949 kasi ang basihan nun is 1935 Constitution.
Ang panahon na natin ngayon, 1987 Constitution. Bakit mas mahalaga yung Abilino Doctrine nangyari ng kupong-kupong kaysa yung nakasulat sa 1987 Constitution? Hindi po kami 88 Tanji Obob, Honorable Senator Gatchalian. Nakakaintindi naman kami kahit hindi kami abogado. Mas naniniwala kami sa nakalagay sa konstitusyon, sa nakalagay sa Senate rules ngayon, kailangan 13 ang quorum para mag-constitute, para makapag-session at para maka-elect ka ng mga Senate officers. Ganun lang yun kasimple, Honorable Winwin Gatchalian. So, hindi porket nagsalita na ang Malacanang ay maniwala na kami. No way. Hindi porket kinikilala kayo ng House of Representatives, kayo na ang tunay. No way. Hindi porket may IBP at mga law expert. No way. May sarili rin kaming pag-iisip. Alam din namin kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Ano bang pinakamataas na batas natin? Hindi ba ang konstitusyon? O di sundin yung konstitusyon na 13 ang quorum. Kumuha pa kayo ng isa sa grupo ni Cayetano. O kung sino man doon makuha nyo, tapos na ang problema. Eh hanggang ngayon, wala pa kayong nakukuha eh. Kaya ang tunay na Senate President para sa akin, walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatuloy sila, para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog ka balay sa tabangan na mo og yero. So mo na niya yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pagpatabangan po sila. So karon managid sa pagatupan diri. Makita gid nato nga nato pa na gid ang ipatindog na balay. Salamat sa na Ginoo.